Simulan na natin ang ika-11 istorya. At pagkatapos ng ilang minuto, makikita ang hukbo ng Pendragon na naglalakbay sa loob ng kuweba. At habang hawak-hawak ni Karta ang torch, makikita na pinapangunahan nito ang kanilang grupo sa paglalakad sa kailaliman ng kuweba kung saan ang mga ito'y napapalibutan ng mga maliliwanag na kristal. At habang sila ay naglalakbay, si Karta ay ginamit ang kanyang ilong at ang kanyang tainga para damhin ang paligid, at nasambit nito na naririto ang kanilang hinahanap. Dahil sa ginawa ni Karta, napasabi si Killian kay Eren na kakaiba ang abilidad nito. At si Eren naman ay agad na sumang-ayon. At nasabi nito na ang pandaman ng orc ay nakakakita ng daloy ng kapaligiran at ang pinagmumulan ng tubig. Kaya ang abilidad na ito ay nararapat sa ganitong mga sitwasyon. At pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakad sa loob. Subalit habang sila ay naglalakad, bigla na lang napahinto si Kratul. Kaya si Eren ay napatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. At sinagot ito ni Kratul, na mayroon siyang nararamdaman, at may nakita itong bagay na lumulutang sa ere. At dahil sa kanyang nakita, si Kratul ay namangha at napangiti. Si Eren din at si Killian ay hindi makapaniwala sa nakikita nilang nilalang sa itaas. Ang mga nilalang na ito ay mga spirits. Ang mga spirits ay mga maliliit at makukulay na mga nilalang na lumilipad. Ang katawan ng mga ito ay parang usok, subalit ang mga ito ay may mukha na parang tao na mayroong matutulis na tainga, at makikita na ang buhok ng mga ito ay mga kristal. Makikita ang mga nilalang na ito na masayang nakikipaglaro sa isa't isa sa himpapawid kung saan ikinamangha ng hukbo ang kanilang nasilayan. At pagkatapos nito, sila ay nagpatuloy. Pagkatapos din ng ilang minuto, ang hukbo ay napahinto dahil naabot nila ang isang mataas na talon. Dahil dito, tinawag ni Kratul ang pansin ng hukbo at sinabi nito na tingnan ang talon dahil mayroong mga water spirits sa paligid nito. Dahil sa sinabi ni Kratul, napatanong si Eren kung ang mga ito ba ay delikado. At sinagot ito ni Kratul habang nakatingin sa itaas, na ang mga ito ay hindi delikado. Gayunpaman, ang kuwebang ito ay walang masyadong lakas ng buhay at ito ay espesyal na lugar na hindi naaabot ng proteksyon ng dakilang Diyos ng lupa kaya ang mga ito ay hindi dapat naririto. Dahil sa sinabi ni Kratul, si Eren ay napaisip ng malalim. At si Killian naman ay nasambit na maaari ang dahilan kung bakit ang mga ito ay naririto ay dahil ang mga ito ay hindi makalabas. Subalit dahil sa nakita ni Karta, nasambit nito na mayroon siyang nakikitang hagdan sa likod ng tubig. Kaya siguro ito ang daan palabas sa kuweba. At napatingin ang hukbo at napansin nila na mayroon din hangin na lumalabas doon. At habang nakatingin ang mga ito, si Eren naman ay may napansin sa gitna ng tubig na isang bagay. Kaya nasambit nito sa hukbo habang tinuturo sa kanila na mayroon siyang nakikitang kumikinang sa gitna ng talon, at ito ay may hugis na plato. Dahil sa sinabi ni Eren, si Kratul ay napalagay ng kanyang kamay malapit sa kanyang mata para makita ito ng mabuti sa malayo, pero napatanong ito kay Eren kung nasaan ito dahil hindi niya ito makita. Nang bigla na lang gumalaw ang tubig sa harapan nila, at ito'y nagmorph sa isang malaking bagay. At dahil dito, ito ay labis na ikinagulat ng hukbo kung saan si Karta ay napamura dahil sa biglang paglabas ng anyong tubig na nilalang. Si Killian naman ay napanganga sa pagkakabigla ng pagsulpot nito. Gayunpaman, ang anyong tubig ay patuloy pa rin sa pagbabago kung saan makikita dito na mukha na itong isang hayop na mayroong mga mata at ngipin. At dahil dito ay nanlaki ang mga mata ni Eren sa kanyang nakikita, at napanganga din ito sa nangyayari. At habang patuloy ang nilalang sa pagpapalit ng anyo, at dahil sa paglabas nito, napatingin si Kratul dito at nasambit nito na ang water spirits ay naririto. At pagkatapos ng mga water spirits sa pagbabagong anyo, naghugis ito ng kagaya ng isang malaking pagong, kung saan labis na ikinabahala ng hukbo. At dahil dito, muling nagulat si Karta at Eren, kaya napatanong si Eren kung ito ba ay naghugis hayop. At nasambit ni Karta na ito ay naghugis pagong na gawa sa tubig. At habang ang mga ito ay nag-uusap, ang anyong tubig ay nagmorph din ng kanyang mga kamay, kung saan kaagad nitong ginamit ang kanyang kamay para atakihin ang hukbo na nasa kanyang harapan. Subalit agad na nakaiwas si Eren, Karta at si Killian sa kanyang pinakawalan na atake. Dahil dito, hindi makapaniwala si Eren na sila ay inaatake nito, at nasambit ni Kratul na baka ito ay may pinoprotektahang kayamanan. Kaya napatanong si Eren kung ano ang kayamanan na tinutukoy niya,
At sinagot ito ni Kratul na baka ito ay ang bagay na kanyang nakita sa gitna ng talon. At nasambit ni Kratul habang patuloy sa pag-aatake ang Water Spirit, na kahit na sinabi niya kanina, na walang proteksyon dito galing sa dakilang Diyos ng lupa, ay tiyak na mayroong bagay dito na nararamdaman ng Water Spirit para ito'y umatake sa kanila. At nasambit ni Eren, na alang-alang sa pagprotekta ng kayamanan, ang Water Spirits ay handang durugan ang mga ito. At sumang-ayon si Kratul sa sinabi ni Eren, at nasambit nito na mukha nga na yun nga ang layunin ng mga nilalang. Ngunit habang nakaharap sila sa Water Spirit, si Eren ay napatingin dito at may naramdaman ito sa kanyang hawak na espada kaya hinigpitan nito ang pagkakahawak at naisipan nito na lumakad papalapit sa malaking anyong tubig. At dahil dito ang anyong tubig na nilalang na ito ay nagpakawala ng malakas na sigaw para takutin si Eren, subalit patuloy pa din ito sa paglalakad. At dahil napansin ng kanyang hukbo ang paglapit ni Eren sa Water Spirit, ang mga ito ay nag-alala sa kanya, kung saan si Killian ay napasigaw na huwag itong magpatuloy, at napatanong kung ano ang ginagawa nito. Subalit hindi ito pinapansin ni Eren. At nang makalapit si Eren sa Water Spirit, iniangat niya ang kanyang espada at sinabihan nito ang nilalang na kumalma. Ngunit patuloy pa din sa pagsigaw ang nilalang dahil hindi umepekto ang ginawa nito. Kaya muling tinitigan ni Eren ang hugis pagong na tubig. At sumigaw ito ng malakas para sabihan itong muli na kumalma, nang bigla na lang ang hinahawakan niyang espada ay lumiwanag. At habang nakaangat ang kanyang sandata, ito ay nagpalabas ng napakalakas na enerhiya kung saan ang Water Spirit ay unti-unting lumobo at sumabog. At dahil sa pangyayari, ang mga orcs ay hindi makapaniwala, kaya si Karta ay napanganga sa kanyang nakita. At pagkatapos ng pangyayari, makikita si Eren na patuloy pa din na nakatayo sa kinatatayuan at nakapikit ang mata nito habang naliligo sa tubig na nanggaling sa pagsabog ng nilalang. At unti-unti nitong binuksan ang kanyang mga mata, at sa harap nito ay makikita ang paghina ng daloy ng tubig galing sa talon kung saan may makikita na isang pulang bagay na nagbibigay liwanag gamit ng refleksyon nito. Ito ay isang pulang shield na gawa sa ginto at makikita dito na mayroong mamahaling bato na nakaukit sa gitna at may marka ng puting dragon. Kaya kinuha ito kagad ni Eren, at binigay niya ito kay Killian. At nagpatuloy ang hukbo na umakyat sa hagdan na kanilang nakita sa likod ng talon. At habang patuloy ang mga ito sa pag-akyat ay hawak-hawak ni Killian ang shield, at dahil naisip nito na mayroon pinuprotektahan ang Water Spirit ay nasambit nito kay Eren na ibig sabihin ang shield na kanilang nakuha ay ang kayamanan na pinuprotektahan nito. At dagdag pa nito, na ang shield na ito ay napakaganda dahil napapagaling nito ang mga sugat ng kung sino ang humahawak, at pati ng mga sugat ng mga sundalo. Kaya sumang-ayon na lang si Eren dito at nagpatuloy lang sa pag-akyat. At dahil nakita ni Kratul ang kanyang ginawa. Nasambit nito kay Eren, na ito'y nakakamangha dahil nagawa nitong itulak papalayo ang mga Water Spirits. At natanong nito, kung ito ba ang ibig sabihin ng sinabi niyang kapangyarihan kagabi, ang kapangyarihan ng espada ng kanilang pamilya. At sa sinabi ni Kratul, napatingin na lang si Eren sa kanyang espada at napabuntong hininga. At nasabi nito na hindi niya ito naiintindihan dahil mayroon itong naramdaman at bigla na lang lumabas ang kapangyarihan sa espada. At sa sinabi ni Eren, ang dalawang orc ay napatingin na lang sa kanya at nasabi ni Kratul na ang kanyang mukha ay hindi maipinta. At patawang nasabi ni Karta, na ito'y dulot lamang ng lakas ng deity. At dahil sa sinabi ni Kratul, si Killian ay hindi sumang-ayon at napasigaw ito kung ano ang pinagsasabi nito. Dahil ang lahat ng kanilang lakas ay nanggagaling sa Pendragon. Kaya napaisip si Eren na tama ito, dahil ang lakas ni Soldrake ay lakas din ng Pendragon. Sa madaling salita, hindi ito ang kanyang kapangyarihan. At muling bumalik sa kanya ang mga alaala ni Eren, at ito'y muling kinainis niya kaya ito'y napapikit. Dahil sa isip nito ang katauhan nito ay si Ravenvalve. At pagkatapos ng matagal na paglalakbay, ang hukbo ay nakalabas sa kuweba kung saan sa kanilang harapan ay mayroong mahabang tulay na gawa sa bato na napapaligiran din ng mga batong haligi. At sa dulo ng tulay, makikita ang kanilang pakay na mausoleo. At dahil sa pagdating ng mga ito, nasabi ni Killian na sa wakas ay nakarating din sila dito. At si Eren naman ay sumang-ayon sa kanyang sinabi. At habang nakatitig ito sa gusali, ay nakamasid din sa kanila si Soldrake sa paligid. At nagpatuloy ang hukbo sa pagtawid sa tulay, at pagkatapos ng ilang minuto ay naabot din nila ang harap ng mausoleo.
Kung saan ang mga ito ay napatingin sa paligid, at habang ang mga ito ay patuloy sa pagmamasid, bigla na lang lumiwanag ang espada ni Eren. Kung saan ito'y napansin ni Killian, kaya tinawag nito si Eren para sabihan, ngunit napansin na din ito ni Eren kaagad at nasambit nito na ang espada ay nagre-react sa musoleo. Kaya agad nitong kinuha ang espada sa takip at itinutok sa pasukan ng musoleo. Kung saan muling lumiwanag ang dulo ng espada at bigla na lang bumukas ang pinto ng gusali kung saan may napakaraming usok ang lumabas. Si Karta ay nagtaka kung bakit mayroong usok na lumalabas sa gusali, at si Killian naman ay napanganga sa pagbukas ng musoleo. At si Eren ay napatitig na lang din, nang bigla na lang nanlaki ang mga mata nito, dahil sa loob ng usok ay may nakikita siyang anino. Kaya agad itong sumigaw sa kanyang hukbo na mayroong paparating at hinanda nito ang kanyang sarili. At dahil sa nakita niyang hugis ng anino ay napaisip si Eren kung ito ba ay mangangabayo. At nang makalapit ang nilalang, unang lumabas ang mga paa ng kabayo kung saan ito ay nagliliwanag at napupuno ng aura. At nang tuluyan itong makalabas makikita ang isang tao na nakasakay sa kabayo kung saan siya at ang sinasakyan nito ay nagliliwanag at napupuno din ng malakas na aura. Dahil sa paglabas ng nagliliwanag na nilalang ay napasigaw si Kratul at Karta sa kanilang nakita, kung saan napamura si Karta. Subalit si Killian ay nakilala ito, at napatanong ito. Ngunit bago pa man ito matapos ang kanyang sasabihin, nasambit ni Eren ang kanyang pangalan, at ito ay si Gordon. At habang nasa kay Gordon ang atensyon ay napatiyo ang kabayo nito, at napatanong ang mga tao sa paligid kung ito ba ay talagang si Gordon Pendragon. At habang nakaharap sa isa't isa ang hukbo at si Gordon, napatanong si Karta kay Gordon kung ito ba ay ang naunang duke bago kay Eren. At muling natanong ng pasigaw ni Killian kung ito ba ay ang totoong dating duke. Dahil pamilyar ito sa kanya dahil siya ang kanyang pinagsisilbihan na master bago pa ito nagsilbi kay Eren. At si Eren ay makikita lang na nanlalaki ang mata at walang may masabi. At napaisip ito na si Gordon ay may maaliwalas na katawan kaya siguro ito ay isang kaluluwa. Subalit, napatanong ito bigla sa kanyang sarili kung bakit nito kilala ang pangalan ng lalaking ito. Nang biglang bumalik muli sa kanya ang alaala ng nakaraan ni Eren, kung saan makikita si Gordon, ang kanyang ama na namatay. Kaya dahil dito siya ay muling nainis dahil hindi nito maintindihan kung bakit niya ito paulit-ulit na nakikita, dahil ang katauhan nito ay si Raven. At habang ito ay nasa malalim na pag-iisip, si Gordon ay itinaas ang kanyang espada kung saan ito ay nagpakawala ng liwanag papunta sa kalangitan. Kung saan napatingin ang hukbo ng mga Pendragon, subalit agad din ang mga ito na nasilaw kaya ang mga ito ay napatakip ng kanilang mga mata. At nang unti-unting nawala ang liwanag ay unti-unti din na napabukas si Eren ng kanyang mga mata. Subalit agad din ito na nanlaki dahil sa kanyang nakita, dahil sa itaas ng himpapawid at sa liwanag ng buwan ay makikita ang anino ng puting dragon na si Soldrake, kaya nang makita din ito ng mga kawal ng Pendragon ay ang mga ito ay napanganga dahil sa ganda ng nilalang na ito. Ang nilalang ay may naglalakihang puting pakpak na pinupuno ang kalangitan. Makikita din ang pagkamangha ng mga orcs dito, dahil ang dragon ay mayroon din naglalakihan at naggagandahang sungay na kulay ginto. Subalit si Kazal naman at Tata ay hindi mapigilan ng panginginig at pag-iyak sa takot, dahil sa matatalim at kumikintab na mga mata nito. At dahil sa paglabas ng dragon, si Eren ay napatitig sa napakagandang nilalang at nasambit nito na sa wakas ay nagpakita ka rin. Soldrake. Ito ay ang puting dragon at ang deity ng kagubatan ng Anacona. At pagkatapos, si Soldrake ay nagpakawala ng malakas na sigaw kung saan naaga nito ang pansin ng lahat ng tao na nasa labas ng musoleo, at ito'y unti-unting bumaba papunta sa tabi ni Gordon. Kung saan paglapag nito ay ginalaw nito ang kanyang buntot papunta sa harap nito. At dahil sa paglabas ng dragon, natigilan ang hukbo sa kanilang kinatatayuan, at si Killian ay napasambit kung gaano ito kaganda. At ang mga orcs naman ay napatingin din dito sa pagkamangha. At si Eren naman ay patuloy lang sa pagtitig kay Soldrake, at nakatitig lang din si Soldrake pabalik sa kanya. Nang may bigla itong narinig na boses. Ikaw, sino ka, wika nito. At ito ay labis na ikinagulat ni Eren kaya ito ay napa-atras sa kanyang kinatatayuan at napatingin kay Gordon, ngunit napansin ito na ito'y hindi naman gumagalaw. At dahil sa narinig nilang boses, napatanong si Killian kung ang dating lord ba nito na si Gordon ang nagsalita.
Ngunit pinigilan ito ni Karta at sinabihan na hindi ito posible dahil ito ay isang kaluluwa. Ngunit sa isip ni Eren ay kagaya din ito ng dati, balik sa nakaraan noong siya pa si Raven at una niyang nakilala si Eren sa panahon ng digmaan, kung saan siya pumasok sa tent ng mga Pendragon. At pagpasok nito, mayroon din itong narinig na boses na nagtatanong kung sino ito. Kaya balik sa kasalukuyan, napansin niya na ang boses niya na narinig ngayon ay kaboses ng kanyang narinig sa nakaraan. Sa madaling salita, ang nilalang na nagsalita at nagsasalita ngayon ay hindi si Eren o si Gordon kundi si Sol Drake. At ito ay nakikipag-usap sa kanya. At muling nagsalita si Sol Drake, "Ikaw, sino ka?" Wika ulit nito. At dahil dito ay nagtaka si Karta at Killian, kaya ang mga ito ay napatingin kay Eren. At dahil sa tanong ni Sol Drake, ay napasigaw si Eren ng napakalakas. "Ako ay si Eren Pendragon." At dahil sa sagot nito, biglang nilapit ni Sol Drake ang kanyang ulo kay Eren. At dahil sa agad na paglapit ng dragon, ang hukbo ay labis na nabigla. Kung saan si Killian ay napahawak kay Eren at si Karta naman ay napaatras. At habang magkalapit ang ulo ni Eren at Sol Drake, nasambit ng dragon na hindi ito si Eren Pendragon at huwag nitong isipin na malilinlang nito ang kanyang mga mata. Kaya si Eren ay walang may masabi at napakagat na lang ng kanyang ngipin habang nakatitig sa puting dragon. At dahil dito, nasambit ng dragon na ito'y magtatanong muli, "Sino ka?" Wika ng dragon. At dahil dito, habang nakatitig si Eren kay Sol Drake, bigla-bigla na lang bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala sa nakaraan noong siya ay si Raven pa. Kung saan muli nitong nakita ang mga pugat na ulo sa kanyang harapan habang ito ay nakagapos sa gitna ng kanilang lupain habang umuulan. At ang mga oras niya sa Demon Corp kung saan itinataya niya ang kanyang buhay para masugpo ang mga demonyo. At sa sandaling pinagtaksilan siya ng kanyang commander at nalaman niya na lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay pinlano hanggang sa ito ay mamatay. At dahil sa mga alaala na biglang bumaha sa isipan ni Eren, ito ay sumira sa kanyang kaisipan kung saan ito ay napasigaw ng sobrang lakas at napaluhod. At dahil dito agad-agad na napatakbo si Killian at Karta papunta sa kanya. At habang ito'y patuloy na nakaluhod sa lupa, ramdam pa din ito na ang kanyang ulo ay parang sasabog. At dahil sa mga alaala nito, napatanong ito sa kanyang sarili kung sino nga ba talaga siya. At habang patuloy na nakatingin sa kanya si Sol Drake, ay patuloy pa din ang pagsigaw nito.